Hey mga padi, welcome to Mab Auto Channel. Kung bago ka lang dito and welcome back kung luma ka na dito or lagi ka na nag-aabang sa mga videos ni Mab Auto. And for today's video mga padi, we have the 2024 Suzuki XL7 Hybrid. At syempre, ano nga bang gagawin natin dito? Bubusisiin natin ang design, sisilipin natin ang interior, titignan natin ang mga creature comforts and features. At ang hindi ko palalagpasin, ang drive ng Suzuki XL7 Hybrid. Let's do this! Simulan natin sa design mga padi. Actually, wala naman dapat pag-usapan sa design ng Suzuki XL7 dahil this is the same car na na-review ko na XL7 nung wala pang hybrid. Yeah. Hindi nyo pa napapanood yun mga padi. Click nyo lang tong pop-out banner dyan. Yeah. Lalabas yan. 2022 model yata yan. Hindi ko na maalala. But yeah, same body style. Parehong-pareho pa rin. Ang naiba lang is yung grill. Naiba lang ng konti yung grill na yan. Mag wheels yata. Medyo naiba mga padi. At dito sa likod, wala ring nabago except for this chrome. Yan. Saka yung hybrid badge. Siyempre, meron kang hybrid badge. Technically, this is an Ertiga na binihisan. Parang ganun ang datingan dito mga padi. Ertiga na nilagyan ng black cladding, silver trim dyan sa ilalim, black cladding doon. Tapos, konting update sa headlight, grill, ibang bumper, and call it the XL7. Pero syempre, mas may ground clearance to compare sa Ertiga. Dahil ito nga ay may 200mm ground clearance compared to Ertiga na 180. Rims are size 16s kumpara sa Ertiga na size 15 lang. Ewan ko, yung variant na na-review ko is size 15. This one is R16. Yes. With Dunlop and a Save. Same tire sila ni Ertiga. And that's it. That's the XL7. Still have the same fake vents. Yeah, fake vents. Oh, fake yan. Doon naman tayo sa interior, mga padi. To enter the car, meron kang proximity key. Yeah, wala kang susi talaga. Proximity key na. Pwede kang pumindot lang dito, mga padi. Or, pindutin mo yung lock, unlock dito para makapasok ka. Pero since maandar na yan. Parehong-pareho pa rin. Yes! Still the same XL7. Actually, Ertiga. Pareho rin ang dashboard ng Ertiga. Mas marami lang na ibang colors dito sa loob mga body. Gaya nito. Ayan, parang black wood trim. Tapos itong trim na to, itong plastic na to, ginawang silver, dark silver. Dashboard design is still the same. Yung parang may linyang ganyan, diretso, straight. Sidings, meron kang soft touch dito. Kumpara sa Ertiga na na-review ko, walang soft touch material, full of hard plastic. Pero dito sa XL7, meron. Hindi ko lang alam dun sa top variant ng Ertiga, mga buddy. Aircon controls mo is dipindot, saka may halong knob din for your temperature control and blower control. Pero yung mga modes mo, dipindot na yan, ganyan. Ito yung infotainment pa rin ng Suzuki o yung mabagal yung graphics, and as you can see, putol-putol yung graphics, hindi siya tuloy-tuloy. Meron ka namang Android Auto, Apple CarPlay. Yan. Anyway, same infotainment ng Ertiga to. Kung di ako nagkakamali, same din ang laki. Ito naman ang steering wheel ng XL7. Yes, ever since leather wrap with flat bottom steering. Meron kang mga buttons dito for your infotainment system. Yan, para sa infotainment yan mga padi. Ito naman, cruise control. Yeah, merong cruise control si XL7 Hybrid. And meron ka ring Bluetooth dito. Ayan, may Bluetooth sign for your mobile phone. Dark gray trim, dark silver. Sa gauge cluster naman mga padi, parehong-pareho ng sa Ertiga. May maliit na LED screen sa gitna that displays your basics. Actually, hindi basics. More than basics. Gaya nito, yung engine mo, saka yung electric motor, yan. Pag tumatakbo ka, dyan mo makikita kung nagre-regen or nagpapakawala ng energy yung electric motor to help the engine move faster. Yan, meron kang blank. Nakikita mo lang yung gear mo, yung odo, yung time, yung outside temperature. Yung average fuel economy, yan, range, yan, kilometers per liter, average fuel consumption din yan. Driving time,
Total idle stop time, total idle fuel save. Ayan, clock din in the form of linya lang, sunburst. Tapos may date sa baba. Meron ka ring G-force meter. Yes, nasa XL7 na yan. Dati pa G-force meter. Saka yung torque and power figure pag inaapakan mo yung throttle. Yan, acceleration and brake. Pag inaapakan mo yan, ayan, lalabas dyan yung figure kung gaano ano yung mga bars. And on both side, meron kang analog RPM, which is good. And analog speedometer, which is the best. At least in my opinion, the best pa rin yung analog. Coolant temperature gauge. Yan. Very good. And fuel gauge sa kabila, mga buddy. Anyway, dito naman tayo sa taas. Sun visor. Sun visor check. Walang salamin. Dito sa kabila, okay, meron para kay partner, kay misis, o kay girlfriend. Meron kang map lights. Wala ring sunglass holder dito. And ito nga, balik tayo dito. Dashboard is full of hard plastic. Yan, hard plastic. Hard plastic. Hard plastic yan lahat, mga buddy. Glove box, di naman natin kakalimutan yan. Glove box check, hindi siya soft dump, hard dump. Bigyan natin yung bulaklak ni Papa. Kasya ba? Kasya naman, kasya siya. Oh, pilit, kasya siya, mga buddy. Actually, pareho rin to ng Ertiga. Oh, same lang yan. And here, dito meron kang space, lapagan ng cellphone, pwede. Oh, di ba? Yan, kita nyo naman, pwede lagay yung cellphone. Meron kang port dito, USB and auxiliary port, saka 12 volt socket dyan. Tapos meron kang square cup holder na merong cooler. Oh, meron yang cooler, chiller. Yan, pwede mong patayin. Yan, chiller niya yan, mga buddy. Parang may aircon dito, may aircon vent na may hangin. Oh, malamig. So, pwedeng palamigin. Gear shifter mo is still the same. PRND2L. Ito na naman yung 4-speed torque converter automatic transmission ng Suzuki. Still the same sa Ertiga na na-review ko. And the same sa XL7 na na-review ko before na hindi pa hybrid. Anyway, down here, meron tayong handbrake. Totoong handbrake. Yan. Meron kang maliit na lagayan dito. Small box. Napakaliit niya, mga buddy. For scaling. Lagyan natin yung cellphone ko. Ayan. Hindi pumasok. At least pang barya kung pang maliliit na bagay. Yossi, pwede. Vape lang ang meron dito. Seats are mixed of cloth and I think this is leatherette. Oh, parang leatherette siya pag hinahawakan ko. Paki-correct na lang ulit ako. Oh, paki-correct na lang ako, mga buddy. Hindi ako sure kung leather to. Parang sobrang nipis. Door cards mo, mga buddy. Ito pa rin yung pagkalaki-laking bottle holder. Ayan, kita naman dyan. May nakalagay dyan. Bottle holder. Tapos meron kang pocket. Driver seat, adjustable lang height. Pero ito na yung pinakamataas. Still high. Oh. 90 degree yung paa ko. Ayun na yung pinakamababa. Steering wheel naman tayo. Stilt but not telescopic. Set natin yung kung paano tayo mag-drive. Yan ang ating driving position. Silipin naman natin kung anong mga amenities and feature comforts dyan sa likod. Dito sa likod, mga buddy, tinipid ka na ni Suzuki dito. Wala na yung dark silver trim dito, saka parang black wood trim. Pero meron ka pa rin ng soft touch material. Ayan sa dulo. Meron kang pagkalit-liit na pocket dito. Ayan napakakitid. For scaling, yan, 2 finger. Yan ang pocket mo dyan. Meron ka pa rin malaking bottle holder. Anyway, meron kang aircon vents or separate aircon controls dito para sa mga rear passengers. Yan. If you sit here, kita nyo naman yung ng paa ko, mga buddy. 90 degree din. Hindi siya adjustable height, syempre. Pero, yun pwede mong higa-higa, mga buddy. Oo. Pwede ka mag-relax dito. T4 test tayo. May konting sabit. Ayun tumumi. Pero konti lang, madali lang naman I'm 5'5". Malaki pa yung space. Ayan, halos isang dangkal pa. I can still stretch kahit sagad na yan sa baba. Ito, sinagad ko na yan pababa. Mumove din to, mga buddy. Meron kang lever dito. Ayan. Hilain mo lang tong lever na to. Pwede mo na siyang i-forward. Nasagad. Ayan. Para magkaroon ng space yung dun sa likod, which we will check in a while. Pero syempre, ba't mo naman gagawin sa sarili mo yan? Bigyan mo naman ng space yung sarili mo. Ayan, maluwag. Meron ka rin 12 volt socket dito. Yan, iisa nga lang. Small pocket dito. Ewan ko kung lalagay mo dyan. Pag nakita mo to, alam mo ng armrest to. Ayan, hilahin mo lang.
Meron kang armrest. Strap with this soft material. Not sure if leather. Mukha naman leather. I hope it's leather. Correct me if I'm wrong. Wala kang cup holder dito sa likod. Oh, pero may bottle holder ka nga dyan. Pero walang cup holder dito. Mostly, di ba yung iba may cup holder dito or yung lumalabas dito. Pag nakasagad ang upuan, meron pa rin space. Maluwag pa rin. Ayan, oh. Oh. T4 test. Medyo masikip pero doable. Very doable. Ayan. Pwede ka rin mag-stretch sa ilalim. Dahil napakaluwag na space niyan, mga padi yan sa ilalim mo. Ayan, oh. Oh, di ba? Laki niya, no? Pwede ka pa magtago ng ano dyan, mini subwoofer. That's your thing. But anyway, itong seats dito sa gitna ay nafo-fold flat. As far as I know, yan. So pag finold flat mo yan, meron ka ng napakalaking storage space, di ba? But checkin muna natin kung anong datingan dito sa likod. Alam ko, isa XL7 sa pinaka komportable ang likod. Actually, pag nakasagad to mga padi, masikip. Oo. Dikit na yung tuhod ko dito. Mostly pang mga bata lang talaga dito, mga padi. Pero kung forward mo naman na ganito, gaya nito, sabihin na natin yung nakaupo dyan is generous sa space. Bibigyan ka niya ng konting space. Ayan. Meron kang knee room, meron kang leg room. O, yan, no? Isa sa mga komportable rin tong XL7 kahit medyo maliit tignan. Meron ka ring cup holder dito na pagkalaki-laki. Cup holder or bottle holder. 12-volt socket. Yan, meron din dito for third row passenger seats. Yun nga lang, wala sa kabila, mga padi. Oh, meron ka lang bottle or cup holder. Anyhow, silipin naman natin kung anong meron dyan sa likod, mga padi. And bago tayo lumipat sa likod, meron kang ISOFIX dito. Sa second row seats, ayan. ISOFIX, napin mo lang yan dyan, nandiyan yan. Katago, ayan, oh. Yan, kailangan mong palabasin, nakatago siya dun sa cloth mong upuan, eh. Ayan, oh. Tago ka pa. Diyan lang yan, yan. Dito sa likod, mga padi, kung napapansin nyo, Ertiga eh. Ginawa lang black yan. Tapos andyan din yung chrome, di ba? Gaya nung sa Ertiga. Ginawa lang black yan. Konting palit sa bumper, konting modify na shape to make it look sporty. Then call it XL7. Anyway, to open the back, meron kang door opener dito. Parang sa pinto ng mga auto. Ayan, o. Yan. Meron ka rin camera dyan, mga padi. Yan. Ito nga ang space mo sa likod. Hindi na siya ganun kalaki. At hindi ko rin alam kung gaano kalaki ang space niya. Ilalagay ko na lang dyan. But again, nafo-fold nga ito. Yan, pag finold mo to, pag finold mo yan, meron ka na mas malaking space. Gaya niyan. Tapos, finold ko rin yung second row seat. Fold flat. So, meron ka ng very flat space. Pwede ka na mag-camping dito, mga padi. Hindi ko alam kung gaano kaluwag yan. Kung may ma-research ako, ilalagay ko na lang. Pero kung wala, sorry na lang, mga padi. Meron ka ring secret, not so secret storage dito. Ayan. Lagayan ng mga gamit na ayaw mong makita or gusto mo na extra storage yan. At least, di ba? Practical and very useful yan. Meron ka ring not so secret pocket dito para sa mga tools. Andyan yung jack. Andyan yung pang-ikot ng jack. Pang tow, ayan, saka yung tie wrench mo, nandiyan din. Sa kabila, wala nang storage, wala nang secret, not so secret storage, just space like that. So, yan ang full space mo dito sa likod, mga padi. Silipin naman natin what's under the hood. Bago ko makalimutan, mga padi, meron kang buttons dito sa tabi ng steering wheel sa left, yan. Auto start, stop, parking sensors, traction control, headlight level, o yan, pang level ng headlight, gusto mo itaas, gusto mo ibaba. To pop the hood, ano dito, ayan, may label naman siya, yun nga lang, black din. Lain mo lang yan, yan. Okay na yon. Under the hood is the same powertrain. That's inline 4 1.4 liter DOHC o DOC, mga padi. It produces 105 horsepower and 138 Newton meters of torque. Sa makina lang yon. Yung electric motor niya produces 2.4 horsepower and additional 50 Newton meters of torque kapag gumagana. It's mated to a torque converter 4-speed. Yes, 4-speed. Yung old school 4-speed. Hindi pa gawing 5-speed ni Suzuki. Bakit nga ba? I don't know. But sana gawing 5-speed, no, Suzuki?
Para naman dikit-dikit yung transmission, kahit pa paano. Anyway, yan ang performance figure ni XL7. Parehong-pareho lang kay Ertiga. I hope driving experience will be different dahil magkaiba naman sila ng pangalan. Although in reality, pareho sila ng kaha, ng makina, ng electric motor, ng power. But I hope the experience will be different. Anyway mga padi, let's take it for a drive. Ganda talaga ng tunog ng mga Suzuki. Inline 4 na inline 4. Anyway, driving the 2024 Suzuki XL7 Hybrid. Alright, let's start sa steering wheel mga padi. Steering wheel nito is nothing much happening pag ginaganyan, di ba? Alam nyo naman ako, lagi kong ginaganyan-ganyan niya kung sharp ba siya o ano. Compare sa Ertiga, parang mas mabagal ang steering wheel nito mga buddy. Oh. Siguro dahil mas mataas siya ng 20 mm. 20 mm, yes, 20. Siguro mga ganyan lang 'yan. Pero yung steering nito is hindi siya ganun ka sharp gaya ng sa Ertiga. Naalala ko yung sa Ertiga, mas sharp talaga dito. Kung di nyo pa napapanood yung review ko ng Ertiga, mga padi, click nyo lang tong banner dito, yung pop-out banner na yan. Or yung link sa description sa baba para mapanood nyo yun, ma-compare nyo din. Technically, parehong sasakyan to pareho ng body, pareho ng interior, may mga ibang trim lang. Sa labas din, may mga dinagdag lang, may mga nawala. And then call it XL7. Pero mas mataas to. Tapos ito nga napansin ko, parang mas hindi enthusiastic ang steering wheel nito kumpara sa Ertiga mga padi. Power wise, pareho lang. Technically, pareho lang naman talaga sila Pareho ng makina, pareho ng hybrid system, parehong front wheel drive. Yun nga lang, mas ito, nararamdaman ko dito sa mga uneven surface dito sa C5, mas malambot siya. Mas komportable. Pero di ko pa dinidisclose dahil mag-NBH pa tayo, magsasampagita Burgring tayo, handling, braking, performance driving test yan sa Sampaguita Burgring saka sa Sungay. As of now, nafe-feel ko mas komportable ito sa city dahil parang mas malambot yung suspension niya, engine sound pareho, braking maganda dahil nasa taas pa lang yung pressure point at may good bite na. And again, transmission is torque converter automatic 4-speed. Yes, the good old 4-speed. Pero so far, nagbabasa ako ng reviews ng 4-speed automatic ng Suzuki. Mga reliable naman sila. Ewan ko lang yung AGS. May tamang pag-aalaga ng AGS para tumagal. Kung di mo alam alagaan ng auto gear shift, madali siyang masisira. Same display gaya ng sa Ertiga, yung electric motor, ganun din. Ganun din siya mag-act. Nagde-decelerate, nagre-regenerate siya. Minsan pag inaapakan mo, gagana, minsan wala. Ganun din sa Ertiga Hindi ko malaman kung kailan siya dapat gumana. Blind spot, same din ng Ertiga. Flat na flat ang dashboard line. May big blind spot dito sa A-pillar dahil dito sa tweeter pads na to. Haba ng gear second gear, third gear. Sana 5-speed para cambio ka agad. Cambio. Pero pag medyo nasa speed ka na, syempre pag ganyan mo yan, may galaw na ng konti. Pero hindi pa rin sing bilis nung sa Ertiga talaga. This is like high ground clearance MPV. Sa pananaw ko lang, mas sporty si Ertiga. Dahil siguro siya yung mas MPV talaga na for flat roads. Ito siguro more of soft roading MPV dahil mas mataas nga ang ground clearance nito. Bigyan natin ng konting juice. Let's turn up the AC. Hindi naman gumagana electric motor.
Pagana-gana minsan. Woo! Yung paggana ng electric motor niya, putol-putol. Tatalakayin pa natin yan pag nag-NVH tayo dahil dun tayo sa expressway. Pakiramdaman lang natin yung auto, first impression. Mas malambot yung damping niya talaga, mas komportable siya dito sa mga ganitong kalsada. C5, CT, dumuduyan-duyan. Hindi sinlambot niyan, pero mas masarap. Mas masarap ang damping nito. Ba't ko nga ba kino-compare dyan? Kasi yun yung pinakamalambot na autong mag-dump na na-drive ko, mga pati. Mas malambot lang talaga to sa Ertiga na hybrid. And so far, seats are comfortable. Parang yung Ertiga din. Yun nga, malapad. At alam kong hindi ako yayakapin nito pag dinala natin to sa Sampaguita, Burgring. Although, I hope this leather or leatherette mas madikit yung mga ganyan eh. Sana yung damit natin dumikit-dikit dyan. And gaya rin ng Ertiga, parang may pagka-delay din ng throttle response nito, ang transmission. Pag gusto mong mag-downshift siya, kailangan diinan mong maigi. Pero yung preno, wala akong masabi. Steering talaga is a bit on the numb side. Hindi siya ganun ka-sharp or hindi siya ganun kalikot. Konting galaw. Yung iba kasi, yung Ertiga kasi mas sharp dito eh. Kaya ako nako-compare eh. Napaka-mild lang talaga ng hybrid nito, hindi mo halos maramdaman. Pero pag pumipreno ka minsan na sobrang bagal, dun nararamdaman mo pag nagre-regenerate siya. Biglang parang lalong lalakas yung pagbagal niya. Dun mo mararamdaman na may hybrid siya. Plus 50 Newton meters eh. Yung electric motor produces 2.4 horsepower and 50 Newton meters of torque. Dapat medyo ramdam mo yun eh. So parang hindi eh. Feeling ko lang parang hindi ko maramdaman eh. Especially pag sa mga mababagal yan, gumagana siya. Medyo matalbog dito, pero komportable pa rin siya. At malalaman natin yan sa sa testing talaga natin sa next video na. Pero sa ngayon, initial impression lang muna tayo. Pakiramdaman natin yung auto, konting acceleration. May electric motor yan. Kung ito total mo, 138 plus 50 Newton meters. So 188 Newton meters dapat medyo masarap na yun eh. Medyo masaya na eh. Pero parang hindi yun yung pinoproduce niyang torque figures, mga padi. But anyway, komportable naman dito. Maluwag. Second row, maluwag. Third row, okay din. Lalo na kung ipo-forward mo yung seat. Meron ka rin cruise control dito. Yun nga lang, walang adaptive cruise. Wala siyang mga warning, cross alert, collision warning. Wala siyang ganun. Plain cruise control, good old fashioned cruise control. Anyway, I hope itong video na to ay nakatulong sa inyo sa pag-decide. Sana nakatulong yung mga creature comforts, features na nabanggit ko para makapag-decide kayo kung kukuha kayo ng Suzuki XL7 Hybrid. At kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo dahil sa next video natin mag-NVH tayo. Noise, vibration, harshness, performance, driving, braking, handling. Abangan nyo yan, mga padi, ng Suzuki XL7 Hybrid 2024 model dahil mas matutulungan kayo niyan sa pag-decide kung kukuha talaga kayo ng Suzuki XL7 Hybrid. Anyway, thank you for watching and subscribe, hit the like button kung na-enjoy nyo yung review or nakatulong sa inyo yung review, and I will see you again on the next video.